Huwag kang mag-alala, Mr. Cruz. Ang 250,000 piso na iyon ay maliit na halaga lamang para sa kinabukasan ng anak kong si Cheska. Isipin mo na lang, ang perang iyon ay galing sa pagbebenta ng isang lumang hiyas na wala namang pakinabang at sa pagtitiyaga ng isang mananahi na wala namang ibang alam gawin, kundi ang sumunod sa bawat utos ko. Ang boses ni Doña Esperanza ay parang matalas na talim na humihiwa sa katahimikan ng madilim at mainit na kusina ng hotel. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng service area, nakaluhod si Feli sa malamig na sahig. Hawak niya ang isang basang-basahan, sinusubukang burahin ang mantsa ng pulang alak na tumapon sa tiles. Ngunit tila ang sarili niyang dangal ang unti-unting nabubura sa bawat kuskos niya. Sa itaas ng sulyap na iyon, sa loob ng engrandeng ballroom, suot ng kanyang biyenang si Esperanza ang pinakamagandang ngiti habang ipinagmamalaki ang kasal ng siglo ng kanyang anak na si Cheska. Ang bestidong suot ni Cheska sa mga sandaling iyon, ang obra maestrang may libu-libong kristal na tila mga bituing nagniningning, ay bunga ng 6 na buwang puyat at pagod ni Feli. 6 na buwan niyang ibinuhos ang kanyang paningin at lakas. Tinitiis ang bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri para lamang makatipid ang pamilya ilustre. Dahan-dahang binitiwan ni Feli ang basahan nang marinig niya ang tungkol sa 250,000 piso. Ang perang sinabi ni Esperanza na gagamitin para sa pag-aaral ni Cheska. Ang perang nanggaling sa pagbebenta ng gintunggim ng kanyang yumaong ina. Ang tanging alaala na natitira sa kanyang pinagmulan. Akala niya, ang sakripisyong iyon ay para sa ikabubuti ng pamilya. Akala niya sa wakas ay makikita na nila ang kanyang halaga. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa sugat ng karayom. Ang kanyang pinakamahalagang alaala ay ipinagpalit lamang ni Esperanza para bumili ng isang pekeng posisyon sa gobyerno para kay Cheska. Naramdaman ni Feli ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang mga daliri niyang rumeserba ng mga bakas ng dugo mula sa pagtatahi, kaninang madaling araw ay nagsimulang manginig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa malapot na pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng pawis na humalo sa mantsa ng alak sa sahig ay naging saksi sa kanyang pagkawasak. Ang init ng kusina ay tila naging isang malawak na kulungan na unti-unting umuubos sa kanyang hininga. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo at maliliit na sugat doon ay tila mga piping saksi ng isang katapatang binaliwala. Ang pamilyang itinuring niyang sa kanya, ang ina ng kanyang asawa na tinawag niyang mama, ay ang tao palang kukuha ng lahat-lahat sa kanya habang nakangiti. Sa gitna ng ingay ng mga kubyertos at malakas na tawanan mula sa labas, nananatiling tikom ang bibig ni Feli. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na tuluyan ng napunit. Mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang telang kanyang natahi. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Isang kasinungalingang binalot sa mamahaling tela, habang ako ay nananatiling nakaluhod sa dilim? Huwag mong iyakan ang isang pirasong bakal, Feli. Hindi nakakabusog ang sentimentalismo sa panahong kailangan nating isalba ang pangalan ng mga ilustre. Isipin mo na lang na ang hiyas na iyan ay nagkaroon ng silbi dahil mailalagay nito si Cheska sa posisyong rerespetuhin ng lahat. Ang mga salitang iyon ni Doña Esperanza noong nakaraang buwan ay tila mga linta na sumisipsip sa huling patak ng katinuan ni Feli.
habang nakatayo siya sa harap ng lababo. Kinabukasan matapos ang marangyang kasal. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina ay tila nangungutya. Pilit na inilalantad ang bawat gasgas sa kanyang mga kamay at ang malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang bunton ng mga mamahaling pinggan at baso na ginamit sa selebrasyon. Mga labi ng isang gabing naging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Hawak ni Feli ang isang porselanang plato. Dahan-dahan niya itong binubulaan. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa maliit na kahon ng pelus na dati ay naglalaman ng gintong ghim ng kanyang ina. Naaalala pa niya ang amoy ng luma at matamis na halimuyak ng kanyang nanay na tila nakakapit sa bawat hibla ng kahong iyon. Iyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging isang ilustre sa papel, siya ay minahal at pinahalagahan. Ngunit ngayon, ang kahon ay walang laman. Ang hiyas ay wala na. Ipinagpalit sa isang pangarap na hindi naman sa kanya. At sa isang pangakong napatunayan niyang isang malaking kasinungalingan. Tila bumalik sa kanyang gunita ang sandaling iyon sa loob ng isang madilim na pawn shop sa sulok ng Quiapo. Kasama si Aling Rosa, ang matandang tindera ng tela na naging saksi sa kanyang pag-aalinlangan. "Sigurado ka ba rito, Hija?" Tanong ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang nanginginig na mga kamay ni Feli. Ang hiyas na ito ay higit pa sa ginto. Ito ang iyong ugat. Gusto niyang sumagot noon. Gusto niyang sabihin na kailangan siya ng kanyang bagong pamilya, na ang pag-ibig niya kay Ben ay nangangahulugan ng sakripisyo. Ngunit ang bawat patak ng luha na pumatak sa salamin ng counter noon ay tila babala na hindi niya pinakinggan. "Feli, nasaan na ang almusal ko? Bakit parang natutulog ka na naman sa harap ng lababo?" Ang matinis na boses ni Cheska ay bumasag sa kanyang katahimikan. Pumasok ang biyenang kapatid sa kusina. Suot ang isang mamahaling silk robe na lalong nagpatingkad sa kaputian ng kanyang balat. Ang balat na hindi kailanman dinapuan ng sulyap, ng araw o ng dumi ng trabaho. Lumingon si Feli. Pilit na inaayos ang kanyang sarili. "Sandali lang, Cheska. Tinatapos ko lang itong mga platong ginamit nyo kagabi. Malapit na ang sinangag. Make it fast, okay? May appointment ako sa spa later. Kailangan kong mag-relax dahil sobrang nakaka-stress ang wedding party kagabi." Reklamo ni Cheska habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Hindi man lang niya napansin ang pamamaga ng mga daliri ni Feli o ang katotohanang ang suot niyang robe ay binili gamit ang perang ipinadala ni Ben para sana sa maintenance ng bahay. Huminto si Feli sa paggawa. Ang bawat salita ni Cheska ay tila asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. Naalala niya ang narinig niya kagabi. Ang 250,000 piso. Ang halagang sapat na sana upang mabuhay sila ni Ben nang marangal sa sarili nilang bahay, ngunit ngayon ay naglaho na sa mga bulsa ng mga mapagsamantalang tao dahil sa ambisyon ni Esperanza. Dahan-dahang inilapag ni Feli ang plato. Sa ilalim ng malabong tubig sa planggana, nakita niya ang sariling refleksyon. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Nasaan na ang pangarap niyang maging isang sikat na modista? Nasaan na ang pangako ni Ben na poprotektahan siya? Ang bawat tahi na ginawa niya sa bestido ni Cheska ay tila mga tanikala na mas lalong nagpapabaon sa kanya sa kumunoy ng pagsasamantala ng pamilyang ito. Isang maliit na piraso ng sinulid na kulay ginto ang nakita ni Feli na nakadikit sa kanyang manggas. Isang tirang hibla
mula sa bestido ni Cheska. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Napakaikli, napakarupok, ngunit ito lamang ang tanging natitira sa 6 na buwan niyang paghihirap. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang bulsa, itinatago na parang isang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Feli, ano ba? Nakatitig ka na naman sa hangin. Ang aga-aga, ang bagal mong kumilos. Kaya ka hindi asenso Muling sigaw ni Esperanza mula sa dining room. Ang boses ay puno ng pangungutya na tila ba ang pagiging mahirap ni Feli ay isang kasalanang dapat ipagmakaawa araw-araw. Napapikit si Feli. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit agad niya itong pinunasan gamit ang kanyang basa at malamig na braso. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Sa gitna ng ingay ng pamilya ilustre at ng bigat ng kanilang mga utos, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagkapagod. Ang pagkapagod ng isang pusong masyadong matagal na nagpauto sa ngalan ng pag-ibig. Hanggang kailan ko kailangang tahiin ang mga butas ng kanilang pagkakamali gamit ang sarili kong laman at dugo? Pirmahan mo na ito, Feli. Huwag mo nang patagalin pa. Isipin mo na lang na ito ang maliit mong ambag para sa dangal ng pamilyang kumupkop sa iyo. Ang malamig na utos ni Doña Esperanza ay pumuno sa silid, kasabay ng paglapag ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Sa tapat nito, nakaupo si Feli. Hawak ang isang lumang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang laylayan ng pantalon ni Ben, ang tanging maayos na pantalon nito para sa trabaho, upang makatipid sa pabili ng bago. Ngunit ang dokumentong nasa harap niya ay hindi tungkol sa pagtitipid. Ito ay isang loan application sa bangko. Isang utang na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso para sa mga dagdag na gastusin sa nagdaang kasal ni Cheska. Tumingin si Feli sa dokumento. Pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Pero ma, hindi ba't sapat na ang naibenta nating hiyas? At ang sabi niyo po, si Ben ay nagpapadala na ng sapat para sa buwanang gastusin. Bakit kailangan pa nating mangutang sa bangko gamit ang pangalan ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Esperanza. Tumayo siya at lumapit kay Feli. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling singsing ay humawak sa balikat ng menugang. Feli, Hija, masyado kang mapagduda. Ang perang ipinadala ni Ben ay napunta sa dekorasyon at sa catering. Kulang pa iyon. At bilang asawa ni Ben, tungkulin mong pasanin ang krus ng pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa akin, nananatili ka pa ring mananahi sa isang madilim na eskinita. Binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng tahanan. Utang na loob mo sa akin ang bawat hiningang tinatamasa mo sa bahay na ito. Ang salitang utang na loob ay parang isang mabigat na tanikala na biglang pumulupot sa leeg ni Feli. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ito ang sandata ni Esperanza, ang palaging pagpapaalala sa kanya na siya ay isang hamak lamang na pinalad na mapabilang sa kanilang antas. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang ballpen. Ang dulo nito ay tila isang matalim na karayom na handang itusok sa kanyang sariling kinabukasan. Paano po natin ito babayaran, ma? Alam niyo namang ang sahod ni Ben ay sakto lang para sa atin. Huwag mong intindihin iyon. Si Ben ay masisipag. At ikaw, maaari kang kumuha ng mas maraming sideline sa pananahi.
Isang maliit na sakripisyo lang ito, Feli. Ayaw mo namang mapahiya ang asawa mo kapag nalaman ng mga tao na ang pamilya ilustre ay kinakapos, hindi ba? Ang hiya ay mas masakit kaysa sa gutom. Muling pagmamanipula ni Esperanza. Ang boses ay malambing na ngayon, ngunit may lason sa bawat kataga. Ang tunog ng bolpen sa papel ay parang kalos ng isang kutsilyo sa tahimik na silid. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat ni Feli, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang kalayaan. Ang dokumentong iyon ay hindi lamang utang sa bangko. Ito ay isang kontrata ng pagkaalipin na siya mismo ang naglagda. Matapos niyang pirmahan, mabilis na kinuha ni Esperanza ang papel. Ang mga mata ay nagningning sa tagumpay. Hindi man lang niya tinanong kung kumain na ba si Feli o kung bakit nanginginig ang mga kamay nito. Agad siyang tumalikod at iniwan ang menugang na nakatitig sa kawalan. Nanatiling nakaupo si Feli sa madilim na sulok ng dining room. Tinitingnan niya ang kanyang mga daliri na tila marumi dahil sa tinta ng ballpen. Napaisip siya, gaano ba kalaki ang presyo ng isang pangalan? Gaano ba karaming dugo at pawis ang kailangang ibuhos para lamang masabing siya ay kabilang sa kanila? Katahimikan ang bumalot sa bahay. Tanging ang tibok ng kanyang puso na tila isang mabilis na tambol ang naririnig niya. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang marinig niya ang tunog ng telepono sa gilid ng mesa. Nanginginig ang mga kamay na sinagot ni Feli ang tawag. Hello? Feli, mahal ko. Ang boses ni Ben mula sa kabilang linya ay basag at puno ng pagod. Ngunit may kasamang pananabik. Ben, bakit ka napatawag sa ganitong oras? May problema ba sa construction site? Tanong ni Feli. Pilit na itinatago ang pait sa kanyang boses. Wala, mahal. May magandang balita ako. Pinayagan akong mag-off ng mas maaga dahil natapos namin ang project ahead of schedule. Pauwi na ako, Feli. Darating ako bukas ng umaga. Gusto na kitang mayakap. Miss na kita. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang saya na dapat sana niyang maramdaman ay agad na hinaluan ng matinding takot. Darating si Ben. Makikita niya ang pagod sa mga mata ni Feli. At higit sa lahat, malalaman niya ang tungkol sa mga utang na pilit na itinatago ng kanyang ina. Ben, uuwi ka na? Ang tanging naisagot ni Feli, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa bakante at madilim na upuan kung saan kakaharap lang sa kanya ni Esperanza. Oo, mahal. Magkakasama na tayo muli. Bakit parang hindi ka masaya? May nangyari ba riyan? Napatingin si Feli sa pintuan ng kwarto ni Esperanza, kung saan naririnig niya ang mahinang tawa ng kanyang biyenan habang may kausap sa cellphone. Wala, Ben. Wala. Mag-iingat ka sa biyahe. Hihintayin kita. Nang maibaba ang telepono, naramdaman ni Feli ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang pag-uwi ni Ben ay hindi lamang pagdating ng kanyang asawa. Ito ang simula ng isang bagong unos. Paano niya titingnan sa mga mata ang lalaking mahal niya? Habang pasan-pasan niya ang lihim na sisira sa kanilang dalawa, maaliwalas ang sikat ng araw na tumatama sa mga kristal na dekorasyon sa loob ng sala ng mga ilustre. Ngunit para kay Feli, ang bawat kislap nito ay tila nanunukso sa kanyang naghihingalong bulsa. Habang abala siya sa pagpupunas ng mga mamahaling vase, pumasok si Cheska na punong-puno ng mga shopping bag ang magkabilang kamay. Ang bawat paper bag ay may tatak ng mga tanyag na designer brand, mga pangalang hindi man lang kayang bigkasin ni Feli ng tama
Ngunit alam niyang katumbas ng ilang buwang sahod ni Ben. Ate Feli, look! Bagay ba? Masayang inilabas ni Cheska ang isang bagong leather bag na kulay ginto. I bought this for my lunch date later with my friends. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi lang wedding ang magarbo sa amin, kundi pati ang lifestyle ko. Napatitig si Feli sa bag. Cheska, bago na naman yan. Akala ko ba ay gagamitin ang perang ipinadala ni Ben para sa pambayad ng kuryente at sa mga gamot na hiningi ni Mama? Lumabas si Doña Esperanza mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang mga perlas na tila ba palaging handa sa isang litrato. Huwag kang masyadong praning, Feli. Isang investment ang itsura ni Cheska. Kapag nakikita ng mga tao na maayos ang kalagayan natin, mas madali tayong makakakuha ng mga koneksyon. At tungkol sa kuryente, huwag mong problemahin yan. May paraan ako. Pero ma, ako po ang pumirma sa loan. Mahinang sagot ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Sabi niyo po ay para sa utang sa kasal iyon. Pero bakit parang mas marami pang bagong gamit si Cheska kaysa sa pambayad natin sa mga obligasyon? Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Esperanza. Feli, ang liit talaga ng utak mo. Ang hitsura ay kapangyarihan. At tandaan mo, bawal magmukhang kawawa ang isang ilustre. Kung gusto mong tumulong, bilisan mo ang paglilinis dahil darating si Ben bukas. Ayaw nating makita niyang magulo ang bahay, hindi ba? Tumalikod ang mag-ina. Nagtatawanan habang pinag-uusapan kung anong sapatos ang babagay sa bagong bag ni Cheska. Naiwan si Feli sa gitna ng sala. Hawak ang basahan na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na tunay sa loob ng bahay na iyon. Ang bawat tawa nila ay tila isang hampas sa kanyang pagkatao. Nang sumapit ang tanghalian, inihanda ni Feli ang isang masarap na ulam para sa kanyang biyenan at kay Cheska. Isang espesyal na putaheng may mamahaling sangkap na iniutos ni Esperanza. Ngunit nang matapos silang kumain at umalis para sa kanilang mga lakad, dahan-dahang pumasok si Feli sa kusina. Binuksan niya ang kaldero. Ang tanging natira ay ang mga dikit na kanin sa ilalim at kaunting sarsa na halos wala ng laman. Kinuha niya ang isang platito, inilagay ang malamig na kanin at binudburan ito ng kaunting asin. Umupo si Feli sa isang maliit na bangko sa sulok ng madilim na kusina. Sa bawat subo niya ng malamig na kanin na may asin, naramdaman niya ang alat ng kanyang sariling luha na humahalo sa kanyang pagkain. Ang katahimikan ng kusina ay tila yumayakap sa kanyang kalungkutan. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, may mga bakas ng tahi at tuyo. Ito ang mga kamay na bumubuhay sa karangyaan ng mga taong nasa kabilang silid, habang siya ay unti-unting naglalaho sa dilim. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilulunok ang pait ng kanyang sitwasyon, kasabay ng matigas na kanin. Para kay Ben, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito ay para kay Ben. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na sapat ang pag-ibig para takpan ang lumalaking lamat sa kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng higaan, may nakita si Feli na isang maliit na sobre sa ilalim ng unan ni Esperanza na hindi sadyang nahulog. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon ay nakita niya ang isang listahan ng mga pangalan at halaga, mga tao sa gobyerno at ang halagang pambili ng posisyon ni Cheska. Ngunit ang mas ikinagulantang niya ay ang petsa sa dokumento. Ang transaksyon ay nangyari noong panahong sinasabi ni Esperanza na wala silang pambayad sa ospital
para sa check-up ni Feli. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Si Ben. Mas maaga itong dumating kaysa sa inaasahan. Mabilis na itinago ni Feli ang sobre sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. Pumasok si Ben sa pinto. Pagod ngunit may ngiti sa mga labi. Ngunit bago pa man makalapit si Feli para yakapin ang asawa, nakita niya ang kanyang biyenan na mabilis na bumaba ng hagdan. Suot ang isang nag-aalalang mukha na tila ba siya ang pinakakawawang ina sa mundo. Ben! Salamat at narito ka na! Sigaw ni Esperanza habang pilit na humihikbi. Anak, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Feli. Masyado na siyang nagiging pabaya sa bahay at parang laging galit sa amin ni Cheska. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang yakap na inaasahan niya ay napalitan ng isang mapanuring tingin mula kay Ben. Sa gitna ng liwanag ng sala, naramdaman ni Feli na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang malaking kasalanan sa isang iglap lamang. Ben, anak, buti na lang at dumating ka agad. Hindi ko na alam kung paano kakausapin ang asawa mo. Simula nang umalis ka, parang laging mainit ang ulo niya sa amin ni Cheska. Konting utos lang, nagdadabog na siya. Ang humihikbing boses ni Doña Esperanza ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala. Tila isang masamang tugtugin sa pandinig ni Feli. Nakatayo si Feli sa gilid ng hagdan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na kulungan. Ang sobreng naglalaman ng katotohanan ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang damit, humahapdi sa kanyang balat. Tumingin siya kay Ben, ang lalaking tiniis niyang hindi makita ng ilang buwan para lamang makapag-ipon sila para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa halip na mainit na yakap, ang nakita niya sa mga mata ng asawa ay pagtataka at isang bahid ng pagdududa. Nay, teka lang po, huminahon kayo, malumanay na sabi ni Ben habang inaalalayan ang kanyang ina. Lumingon siya kay Feli. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Feli, totoo ba ang sinasabi ni nanay? May problema ba tayo rito sa bahay? Gusto ni Feli na sumigaw. Gusto niyang ilabas ang lahat ng sapatos at bag ni Cheska, ipakita ang mga resibo ng utang na pinapirmahan sa kanya at isampal sa kanila ang katotohanang siya ay nagugutom habang sila ay nagpapakasasa. Ngunit ang boses niya ay tila naipit sa tuyot niyang lalamunan. Ang imahe ni Esperanza na laging nagpapaalala sa kanya ng utang na loob ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang katapatan. Ben, pagod ka lang sa biyahe. Magpahinga ka muna. Ihahanda ko ang pagkain mo. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Feli. Yumuko siya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. See? Ganyan siya, Ben. Hindi man lang niya ako magawang tingnan sa mata. Dagdag pa ni Esperanza, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Kulang na lang ay palayasin niya kami ni Cheska sa sarili naming pamamahay. Lumapit si Ben kay Feli. Hinawakan niya ang mga balikat ng asawa at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ben ang butot balat na pangangatawan ng kanyang asawa. Ang dating masiglang si Feli ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Napansin din ni Ben ang mga daliri ni Feli. Puro sugat, maitim at magaspang. Feli, bakit ganito ang mga kamay mo? Tanong ni Ben. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi ba't nagpapadala ako ng sapat na pera para kumuha ka ng katulong sa mga mabibigat na gawaing bahay?
Bakit parang ikaw ang gumagawa ng lahat? Bago pa makasagot si Feli, mabilis na sumingit si Esperanza. Ah, iyan ba? Mapilit kasi iyang si Feli, anak. Sabi niya, gusto raw niyang mag-exercise kaya siya na ang gumagawa ng lahat. At iyong perang ipinapadala mo, ibinili niya ng mga mamahaling tela para sa kanyang mga sideline. Hindi ko nga alam kung nasaan na ang mga kinikita niya. Isang madiing pait ang naramdaman ni Feli. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang tahi na pilit na isinasara ang kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Ben ang isang bagong appliance sa kusina at ang mga shopping bag ni Cheska na nakakalat pa sa sofa. Nay, bakit parang ang daming bagong gamit dito? Akala ko ba ay nagtitipid tayo dahil sabi niyo sa sulat ay kulang pa ang pambayad sa kuryente? Tanong ni Ben. Nagsisimula ng makaramdam ng kalituhan. Ah, yun ba? Mga regalo lang iyan ng mga kaibigan ni Cheska para sa kanyang bagong posisyon sa opisina. Mabilis na sagot ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Naghahanap ng lusot. Ben, huwag na nating pag-usapan ng pera. Ang mahalaga ay narito ka na. Feli, dalhin mo na ang gamit ng asawa mo sa taas. Sumunod si Feli ng walang kibo. Habang umaakyat sa hagdan, naramdaman niya ang titig ni Ben sa kanyang likuran. Alam niyang hindi tanga ang kanyang asawa, ngunit alam din niyang ang pagmamahal nito sa kanyang ina ay isang bulag na debosyon. Pagpasok sa kanilang silid, dahan-dahang inilapag ni Feli ang bag ni Ben. Sa katahimikan ng kwarto, tila mas lalong bumigat ang hangin. Pumasok si Ben at isinara ang pinto. Lumapit siya kay Feli at niyakap ito mula sa likuran. Feli, sabihin mo sa akin ang totoo. May itinatago ba kayo sa akin? Mahinang tanong ni Ben. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Feli. Napakagatlabi si Feli. Ito na sana ang pagkakataon. Ang sobre ay nasa loob pa rin ng kanyang damit. Nararamdaman niya ang talim ng papel sa kanyang dibdib. Ngunit sa isip niya, narinig niya ang boses ni Esperanza. Kapag nalaman ni Ben ang totoo, mawawasak ang pamilyang ito. Gusto mo bang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-ina? Ben, pagod lang ako. Marami lang talagang tinatahi, sagot ni Feli. Pilit na iniiwas ang kanyang katawan. Lumayo si Ben. Ang kanyang muka ay nabalot ng lungkot at pagkadismaya. Ganyan na ba tayo ngayon, Feli? Wala na tayong katapatan sa isa't isa? Hindi nakasagot si Feli. Pinili niyang tumalikod at ayusin ang mga damit ni Ben. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang kinukuha niya ang jacket ni Ben, may nahulog na isang maliit na papel mula sa bulsa nito. Isa itong resibo mula sa isang botika sa probinsya kung saan nagtrabaho si Ben. Nakasulat doon ang mga gamot na binili ni Ben para sa maintenance ng kanyang ina. Mga gamot na buwan-buwan ding hinihingian ni Esperanza ng pera kay Feli dahil hindi raw nagpapadala si Ben. Nanigas si Feli habang hawak ang resibo. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Si Esperanza ay humihingi ng pera sa 2 panig para sa iisang bagay na hindi naman binibili. Ben, kailan mo pa binibili ang mga gamot na ito? Tanong ni Feli, ang kanyang nang din. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at sakit. Buwan-buwan, Feli. Iyan ang bilin ni nanay dahil sabi niya ay wala ka raw pambili dahil nauubos ang pera sa mga tela mo. Bakit? Mapatawanang mapait si Feli, isang tawang puno ng luha. Ben, hindi lang pala ako ang niloloko sa bahay na ito. Bago pa makapagtanong si Ben, isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang usapan. Ben,
Anak, halika rito sa baba. May mga tao rito. Naghahanap kay Feli. May dala silang mga papeles mula sa bangko. Sigaw ni Esperanza mula sa ibaba. Ang boses ay puno ng kunwaring gulat. Nagkatinginan si Ben at Feli. Ang kaba sa dibdib ni Feli ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang unos na kanyang kinatatakutan ay narito na at wala na siyang balak pang magtago. Sabi ko na nga ba, Ben, ang asawa mo ay may itinatagong dumi na sisira sa pangalan nating mga ilustre. Tingnan mo, pati mga kolektor ng bangko ay narito na sa pintuan natin. Hinihiya tayo sa harap ng mga kapitbahay. Ang tinig ni Doña Esperanza ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa pagkatao ni Feli habang pababa sila ng hagdan. Sa bukana ng pintuan, dalawang lalaking nakabarong ang nakatayo. Hawak ang mga pormal na abiso ng pagkakautang. Ang bawat sulyap ng mga usisero sa labas ng gate ay tila mga latigo na humahampas sa balat ni Feli. Ang hiya na palaging kinatatakutan ni Esperanza ay narito na. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagamit niya ito bilang sandata upang tuluyang ilibing si Feli sa paningin ng kanyang asawa. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mrs. Feli Ilustre? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay formal ngunit walang emosyon. Narito po kami para sa huling paalala tungkol sa loan na inyong pinirmahan noong nakaraang buwan. Mayroon po kayong 3 buwang hindi nababayarang amortization. Naramdaman ni Feli ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na handa ng matunaw. Tumingin siya kay Ben, na ngayon ay kinuha ang mga papeles mula sa kamay ng kolektor. Ang bawat paglipat ng pahina ng mga dokumento ay tila tunog ng pagguho ng tiwala sa loob ng silid. Daan-daang libong piso? Bulong ni Ben. Ang boses ay puno ng panginginig na hindi maipaliwanag. Feli, ano ito? Bakit may utang na ganito kalaki sa pangalan mo? Saan napunta ang perang ito? Ben, anak, iyan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Mabilis na sumingit si Esperanza. Lumapit siya kay Ben at hinawakan ang braso nito na tila ba siya ang biktima. Iyan ang perang ipinambibili niya ng mga mamahaling gamit sa pananahi at mga telang hindi naman natin nakikita. Sinasabi ko sa iyo, matagal na kaming pinahihirapan ng babaeng ito sa loob ng bahay. Tumingala si Feli, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit at galit. Ma, kayo ang nag-utos sa akin na pirmahan iyan. Sabi niyo ay para sa gastusin sa kasal ni Cheska. Sabi niyo ay para sa pamilya. Isang malakas at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Esperanza. Ako. Kailan ko iniutos na mangutang ka sa bangko para sa sarili mong kapritsyo? Ben, nakikita mo ba? Pati ako ay ginagawa niyang sangkalan sa kanyang mga pagkakamali. Wala ka talagang utang na loob, Feli. Binigyan ka namin ng lahat pero kahihiyan lang ang ibinalik mo. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Cheska mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang bagong hikaw na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Oh my God, Ate Feli! How could you do this to us? Nakakahiya sa mga friends ko kapag nalaman nilang may nanunugod na kolektor sa bahay. This is so cheap! Napatitig si Ben sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sa dokumento. At huli ay sa kanyang mga kamay na may hawak pa rin ng resibo ng gamot na natuklasan niya sa taas. May isang bagay na hindi tumutugma. May isang lamat sa kwento ng kanyang ina na nasagkup, na nagsisimulang magpakita ng katotohanan. Napansin ni Ben ang pirma ni Feli
sa dokumento. Ito ay nanginginig. Tila ba ang kamay na humawak sa panulat ay pilit na iginagapang ang bawat titik. Sandali lang po, sabi ni Ben sa mga kolektor. Ang kanyang boses ay naging malamig at direkta. Maaari ko bang makita ang breakdown ng account kung saan inilagay ang proceeds ng loan na ito? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay sandaling kumislap sa takot, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang galit na anyo. Ben, bakit kailangan mo pang busisihin iyan? Ang asawa mo ang pumirma, siya ang dapat managot. Paalisin mo na ang mga taong iyan bago pa tayo mapunta sa tsismis ng buong subdivision. Hindi, Nay. Gusto kong malaman kung bakit ang asawa ko ang nakapirma rito, pero bakit hanggang ngayon ay tuyong isda at asin lang ang kinakain niya kapag wala ako. Deklara ni Ben. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala na tila isang kulog. Feli, tumingin ka sa akin. Pakiusap ni Ben. Saan napunta ang pera? Bago pa makasagot si Feli, isang boses mula sa labas ng gate ang bumasag sa tensyon. Ben Ilustre. Ito ay si Aling Rosa, ang matandang tindera ng tela. Hingal na hingal siya at may hawak na isang lumang notebook. Salamat at narito ka na, Ben. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang asawa mo, si Feli, ay halos mawalan na ng malay sa tindahan ko noon dahil sinusubukan niyang ibenta ang sarili niyang mga kagamitan para lang may maibigay na pera sa iyong ina, nanigas si Esperanza. Ang hangin sa loob ng sala ay tila naging yelo. Ang lihim na pilit na ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling tela at huwad na dangal ay nagsisimula ng bumangon. Ano ang ibig mong sabihin, Aling Rosa? Tanong ni Ben habang dahan-dahang lumalapit sa gate. Ang gintong hiyas ng ina ni Feli, hindi iyon ibinenta para sa kasal, Ben. Nakita ko ang iyong ina at si Cheska sa isang jewelry shop noong isang linggo. Suot ni Cheska ang hiyas na iyon. Tumingin si Ben kay Cheska na biglang napahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang itago ang gintong gem na nakakabit sa loob ng kanyang blusa. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ipakita mo sa akin, Cheska. Ipakita mo ang suot mo. Ang boses ni Ben ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa makapal na tensyon sa loob ng sala. Ang hangin ay tila naging malagkit, mahirap lunukin. Si Cheska ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay nabalot ng putla. Ang kanyang kanang kamay ay automatikong lumipad sa kanyang dibdib. Pilit na itinatago ang gintong kislap na sumilip mula sa ilalim ng kanyang kwelyo. Kuya, ano ba? It's just a cheap accessory. Nakita ko lang ito sa gamit ni Ate Feli. Akala ko ay itatapon na niya kaya kinuha ko. Pautal-utal na sagot ni Cheska. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaling sa kanyang ina, humihingi ng saklolo. Hindi nagpaawat si Doña Esperanza. Humakbang siya sa gitna ng magkapatid. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa sarili niyang leeg sa tindi ng paghinga. Ben, maniniwala ka ba sa isang matandang tsismosa kaysa sa sarili mong kapatid? Si Feli ang may kasalanan dito. Siya ang nagdala ng mga kolektor sa bahay na ito, ngunit hindi na nakikinig si Ben sa kanyang ina. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Feli, na sa mga sandaling iyon ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Nakatitig si Feli sa dibdib ni Cheska. Ang gintong gem na iyon, ang huling alaala ng kanyang nanay, ang hiyas na sinabi ni Esperanza na ibinenta para sa ikabubuti ng lahat.
ay naroon lang pala. Ginagamit na palamuti ng taong walang ginawa, kundi hamunin ang kanyang pagtitiis. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para tahiin ang mga pangarap ng pamilyang ito, ay tila naging isang malaking biro. Dahan-dahang lumapit si Ben kay Cheska. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat hakbang niya ay may bigat na yumanig sa sahig. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinawakan niya ang kamay ni Cheska at inilayo ito sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nagniningning ang gintong gim na may hugis ng isang maliit na rosas. Ang rosas na sumisimbolo sa dangal ni Feli. Ito ba ang hiyas na sinasabi niyo, Nay? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait. Ito ang hiyas na ibinenta ni Feli para sa pamilya? Bakit suot ito ni Cheska? Ben, let me explain. Ang tanging nasabi ni Esperanza. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating autoridad. Explain what, Nay? Na habang ang asawa ko ay halos mamatay sa pagtatrabaho at pagkuskos ng sahig nyo. Ang kapatid ko ay nagpapakasasa sa mga hiyas na ninakaw nyo sa kanya. Lumingon si Ben kay Feli at sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila nadurog. Nakita ni Ben ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Feli. Hindi ito hikbi, hindi ito hagulhol. Ito ay ang luha ng isang pusong tuluyan nang napagod magmahal sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Napansin ni Ben ang isang maliit na hibla ng sinulid na nakakapit pa rin sa manggas ng lumang blusa ni Feli. Isang kulay gintong hibla mula sa bestido ni Cheska. Ang kaibahan ng maruming blusa ni Feli at ng mamahaling damit ni Cheska ay tila isang malaking sampal sa katarungan. Aling Rosa, tuloy po kayo? Tawag ni Ben sa matanda na nasa labas panre. Sabihin niyo sa akin ang lahat. Saan napunta ang perang nakuha sa loan na pinapirmahan niyo kay Feli? Ben, ang sabi ng lalaking kausap ng iyong ina sa palengke, ang pera ay pambayad daw para sa isang slot sa gobyerno para kay Cheska. Pero ang totoo, ang lalaking iyon ay kilalang fixer at luwadao sa aming lugar. Niloloko lang nila ang isa't isa gamit ang perang pinaghirapan ni Feli. Pahayag ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng galit para sa kanyang kaibigang si Feli. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tila tumigil ang mundo para sa pamilya Ilustre. Si Esperanza ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Cheska naman ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang marangyang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat, si Feli ay dahan-dahang humakbang patungo sa pintuan. Ang bawat galaw niya ay tila may dalang bigat ng 1,000 taon. Hindi siya tumingin kay Esperanza, hindi siya tumingin kay Cheska. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo, sa isang lugar na wala ng sakit at pagsasamantala. Feli, saan ka pupunta? Tanong ni Ben. Ang boses ay puno ng pagsamo. Tumigil si Feli, ngunit hindi lumingon. Gusto ko lang makahinga, Ben. Sa bahay na ito, tila naubos na ang lahat ng hangin para sa akin. Dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Feli. Ang kanyang katawan na hapo sa 6 na buwang paghihirap ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng katotohanan. Bago pa man siya makahakbang palabas, dahan-dahang nanghina ang kanyang mga binti. Ang paligid ay nagsimulang magdilim at ang huling narinig niya ay ang desperadong tawag ni Ben sa kanyang pangalan bago ang lahat ay maglaho sa katahimikan. Ang amoy ng aceite de manzanilla at ang malapot na katahimikan.
ang bumati sa kamalayan ni Feli nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa kanilang lumang kama, ang kisameng puno ng mga mantsa ng lumang ulan ay tila umiikot sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang isang mainit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang palad, isang haplos na matagal na niyang hiningi sa kanyang mga panalangin. Feli, salamat sa Diyos, gising ka na, bulong ni Ben. Ang boses nito ay basag, puno ng pagsisisi na tila ba ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 humihingi ng tawad. Ngunit bago pa man makasagot si Feli, bumukas ang pinto ng silid ng walang pasintabi. Pumasok si Doña Esperanza. Hindi bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, kundi isang matinding inis na tila ba ang pagkakasakit ni Feli ay isang malaking abala sa kanyang oras. Oh, gising na pala ang reyna ng drama. Boses ni Esperanza na puno ng pait. Ben, tumayo ka na riyan. Maraming naghihintay na trabaho sa labas. Iyang asawa mo, nag-iinarte lang iyan para makalimutan mo ang kahihiyang ginawa niya sa harap ng mga kolektor. Isang mahusay na pag-arte, Feli. Muntik na kitang palakpakan, nanigas si Ben sa kanyang kinauupuan. Hindi siya lumingon sa kanyang ina, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa pigil na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mga maugat na kamay na sanay sa mabibigat na trabaho sa construction ay tila handang sumabog sa anumang sandali. Nay, sapat na, mahinang sabi ni Ben. Ang boses ay may dalang panganib na hindi kailanman narinig ni Esperanza mula sa kanyang anak. Anong sapat? Ben, huwag kang magpauto sa babaeng iyan. Kita mo ba ang hitsura ng bahay natin? Ang dumi-dumi na dahil nakahilata lang siya riyan. At ang mga bisita ko kagabi, hanggang ngayon ay nagtatanong kung bakit may mga pulubi sa loob ng kusina natin. Patuloy ni Esperanza, ang kanyang boses ay tumataas. Tila isang sirang plaka ng pagmamalabis. Nay, tingnan niyo ito ng mabuti. Utos ni Ben. Nakikita niyo ba ang mga pulang mantsa sa telang ito? Hindi ito tinta. Dugo ito ng asawa ko. Dugo mula sa mga daliri niyang tinutusok ng karayom gabi-gabi para lang matapos ang mga luho niyo ni Cheska. Habang kayo ay natutulog ng mahimbing, siya ay nagtatrabaho hanggang madaling araw para lang may maipakain sa inyo na hindi niyo man lang ipinagpasalamat. Napaatras si Esperanza, sandaling nawalan ng kibo nang makita ang mga tuyong mantsa ng dugo sa puting tela. Ngunit ang kanyang pride ay mas matigas pa sa semento. Kasalanan niya iyon. Kung hindi siya tanga, hindi niya matutusok ang sarili niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ben. Isang tawang walang halong saya. Tama kayo, Nay. Ako ang tunay na tanga. Dahil naniwala ako na mahal niyo ang asawa ko. Dahil naniwala ako sa lahat ng sumbong niyo habang ako ay wala rito. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagiging tanga ko. Lumapit si Ben kay Feli at dahan-dahang binuhat ang asawa. Tila ba ito ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Ang katawan ni Feli ay napakagaan. Isang patunay kung gaano ito napabayaan sa nakalipas na mga buwan. Ben, saan mo dadalhin ang babaeng iyan? Huwag mong sabihing iiwan mo ako rito sa gitna ng gulo sa bangko. Sigaw ni Esperanza. Ang takot ay nagsisimula nang humalo sa kanyang galit. Tumingin si Ben sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng utang na loob. Tanging ang katarungan na lamang ang nananatili. Nay,
Ang bahay na ito ay sa inyo. Ang mga utang na pinapirmahan nyo kay Feli, kayo ang humanap ng paraan. Dahil simula sa segundong ito, wala na kayong anak na si Ben at wala na kayong alipin na si Feli. Lalabas na sana si Ben nang marinig nila ang malakas na kalampag ng gate sa labas. Hindi ito ang mga kolektor. Ito ay ang mga boses ng ilang kalalakihan na naghahanap kay Cheska. Nasaan si Cheska Ilustre? Lumabas siya. Ang perang kinuha niya para sa posisyon sa gobyerno ay kailangan naming bawiin. Ngayon din, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng tahanang Ilustre. Napatingin si Esperanza sa bintana, ang kanyang muka ay nabalot ng matinding sindak. Ang mga taong niloko nila ay narito na upang maningil. At ang tanging taong palaging sumasalo sa kanila ay kasalukuyang papalayo na sa kanilang buhay. Hinigpitan ni Ben ang yakap kay Feli at nagpatuloy sa paglakad, hindi lumingon sa mga sigaw at pagmamakaawa na nagsisimulang bumalot sa loob ng bahay. Ben, huwag! Maawa ka sa nanay mo! Huwag mo kaming iwan sa mga taong ito. Papatayin nila kami. Ang desperadong pagsigaw ni Doña Esperanza ay unti-unting humina habang papalayo ang luma ngunit matatag na sasakyan na hiniram ni Ben mula sa kanyang katrabaho. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kay Feli. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ben. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang bawat patak ng luha ay patuloy na dumadaloy, binabasa ang t-shirt ng kanyang asawa. Sa likuran nila, ang anino ng mansyong Ilustre ay tila isang dambuhala na unti-unting nilalamon ng dilim, kasabay ng ingay ng mga taong galit na humahampas sa bakal na gate. Dinala ni Ben si Feli sa maliit na paupahang silid ni Aling Rosa sa gilid ng palengke. Malayo ito sa kintab ng chandelier at lamig ng aircon ng mga Ilustre. Ang amoy ng tuyong isda, usok ng sasakyan, at ang halimuyak ng namumulaklak na dama de noche ang pumuno sa paligid. Ngunit sa maliit na silid na iyon, kung saan ang tanging liwanag ay isang dilaw na bumbilya, naramdaman ni Feli ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang kaligtasan. Dahan-dahang inilapag ni Ben si Feli sa katreng kawayan. Ang tunog ng paglapat ng likod ni Feli sa banig ay tila isang hudyat na tapos na ang giyera. Kumuha si Ben ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa, tila isang deboto sa harap ng isang nasugatang santo. Mahal, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Mahinang bulong ni Ben, ang boses ay puno ng panginginig. Dahan-dahang hinubad ni Ben ang luma at punit-punit na tsinelas ni Feli. Nang makita niya ang mga talampakan ng asawa, puno ng paltos at dumi mula sa walang tigil na pagtakbo sa utos ni Esperanza, hindi na napigilan ni Ben ang kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tubig. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa kanyang pagsisisi. Gamit ang bimpo, dahan-dahan niyang nilinis ang mga paa ni Feli. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat segundong hinayaan niyang masaktan ang babaeng nangako siyang poprotektahan. Ben, bakit mo ginagawa ito? Mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Dahil ito ang nararapat sa iyo, Feli. Dahil masyado kitang hinayaang maging alipin ng pamilyang hindi ka kailanman naging karapat-dapat.
Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil mas pinakinggan ko ang dugo kaysa sa puso. Sagot ni Ben. Habang dahan-dahang pinapatuyo ang mga paa ng asawa, napatingin si Feli sa paligid ng maliit na silid. Ang bawat sulok ay payak, ngunit bawat sulok ay tapat. Walang mapanghusgang mga mata ni Esperanza. Walang matinis na reklamo ni Cheska. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Feli na siya ay humihinga. Hindi bilang isang ilustre, kundi bilang isang babaeng may sariling halaga. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Hindi ito ang marahas na katok ng mga taong naniningil. Isa itong marahan ngunit mabilis na pagkatok. Pumasok si Aling Rosa. Ang kanyang muka ay nababalot ng matinding pag-aalala. Ben, Feli, kailangan niyong malaman. Hindi lang pala mga biktima ni Cheska ang naghahanap sa bahay niyo. May mga pulis na rin doon. Sinasabi nila na ang loan na pinapirmahan kay Feli ay hindi lang basta utang, kundi bahagi ng isang malaking money laundering scheme na kinasasangkutan ng fixer na kausap ni Esperanza. Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang kanyang pangalan, ang pangalang isinulat niya nang may nanginginig na kamay sa ilalim ng banta ni Esperanza, ay nakatali na ngayon sa isang krimen na wala siyang kinalaman. Ibig sabihin ba nito, Aling Rosa, na maaaring makulong si Feli dahil sa ginawa ng nanay ko? Tanong ni Ben. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Iyan ang kinatatakutan ko, Ben. Dahil ang pirma ni Feli ang nasa bawat dokumento. At ang iyong ina, narinig ko sa mga kapitbahay na sinasabi niya sa mga pulis na si Feli ang utak ng lahat, na siya ang nanggipit sa kanila para mangutang. Malungkot na balita ni Aling Rosa. Naramdaman ni Feli ang muling paninikip ng kanyang dibdib. Ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay tila isang manipis na usok na muling naglalaho. Ang anino ni Esperanza ay tila hindi marunong mapagod sa paghabol sa kanya, kahit sa gitna ng sarili nitong pagkawasak. Napatingin si Feli kay Ben. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang isang determinasyon na hindi pa niya kailanman nakita. Isang apoy na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang inosenteng puso para sa kasalanan ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at sumira. Hindi sapat na ninakawan nila ako ng dangal, Ben. Ngayon, gusto rin nilang nakawin ang aking kalayaan. Ang boses ni Feli ay tila isang marupok na bulong na halos malunod sa ingay ng ulan na nagsimulang pumatak sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero. Sa loob ng maliit na silid ni Aling Rosa, ang hangin ay naging kasing bigat ng semento. Nakaupo si Feli sa gilid ng katre. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili, tila ba sinusubukan niyang pigilan ang kanyang pagkatao na tuluyang maghiwa-hiwalay. Lumapit si Ben at naupo sa tabi niya. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ay ang tanging bagay na nagpapaalala kay Feli na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos na ito. Ngunit ang takot, ang malapot at malamig na takot na dulot ng pangalan ni Esperanza, ay nananatiling nakakapit sa kanyang lalamunan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Feli. Hinding-hindi, deklara ni Ben. Ang boses ay puno ng puot at determinasyon. Ginamit ka niya. Pinirmahan mo ang mga dokumentong iyon sa ilalim ng pananakot at panlilinlang. Hindi iyon sapat para mabilanggo ka. Pero Ben, ang pirma ko, ang bawat titik doon
ay katibayan laban sa akin, sagot ni Feli, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilaw na bumbilya na tila kumukurap-kurap sa pangamba. Sabi ni Aling Rosa, itinatanggi ni Mama ang lahat. Sinabi niya sa mga pulis na ako ang nanggipit sa kanila dahil sa ambisyon kong yumaman ng mabilis. Ben, ang sarili mong ina ang nagtuturo sa akin sa gitna ng kapahamakan. Nanahimik si Ben. Ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Ang inang itinuring niyang ilaw ng tahanan ay siya palang naging mitya ng kadiliman sa buhay ng babaeng pinakamahal niya. Sa gitna ng katahimikan, naalala ni Feli ang isang bagay. Ang maliit at lukot-lukot na sobre na itinago niya sa loob ng kanyang damit bago sila umalis sa mansyon. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ang papel ay basa na ng pawis at luha, ngunit ang mga titik doon ay malinaw pa rin. Ben, tingnan mo ito, sabi ni Feli. Ito ang listahan ng mga transaksyon ni Mama sa fixer na si Mr. Cruz. Nakasulat dito ang mga petsa at ang mga halagang ibinigay niya. At tingnan mo ang huling pahina. May pirma rito ni Mama bilang gwarantor ng loan. Hindi bilang saksi, kundi bilang ang taong tatanggap ng pondo. Feli, ito na ang kailangan natin, bulong ni Ben. Ito ang magpapatunay na hindi ikaw ang utak nito, na ginamit lang ang pangalan mo para makuha ang pera na siya rin naman ang gumastos. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay agad na naputol nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng paupahan ni Aling Rosa. Hindi ito ang tunog ng ordinaryong sasakyan. Ito ay ang tunog ng isang makina na nagdadala ng awtoridad at panganib. Mabilis na sumilip si Aling Rosa sa maliit na siwang ng bintana. Ben, Feli, ang mga pulis. Narito na sila. Kasama nila si Esperanza at si Cheska. Naramdaman ni Feli ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang liwanag ng flashlight mula sa labas ay tila mga mata ng isang dambuhala na naghahanap ng biktima sa gitna ng dilim. Maririnig ang kalansing ng mga bakal at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa semento. Feli Ilustre, lumabas ka riyan! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo! Ang boses ni Esperanza ay umalingaw-ngaw sa labas, puno ng isang huwad na pag-aalala na nagkukubli ng isang matinding kalupitan. Sumuko ka na sa mga pulis at aminin mo ang lahat ng pagnanakaw na ginawa mo sa pamilya ko. Hinigpitan ni Ben ang hawak sa kamay ni Feli. Ang mga daliri nilang magkahawak ay tila huling depensa laban sa kawalang katarungan. Tumingin si Ben sa mga mata ni Feli at doon, sa kabila ng takot, nakita niya ang isang liwanag ng pagpapasya. Huwag kang bibitiw, Feli, pakiusap ni Ben. Hinding-hindi, Ben. Tapos na ang panahon ng aking pananahimik, sagot ni Feli, habang dahan-dahang tumatayo at iniaayos ang kanyang sarili. Ang tunog ng pagkatok sa pinto ay hindi na isang pakiusap, kundi isang utos. Sa bawat paghampas ng kamay ng awtoridad sa kahoy na pinto, naramdaman ni Feli na ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang nalalagot upang bigyang daan ang isang bagong simula o ang isang mas malalim na pagkatalo. Dahan-dahang pinihit ni Ben ang seradura. Ang pinto ay bumukas at ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanilang mga mukha. Inilalantad ang lahat ng sakit, pagod, at ang hindi matatawarang pag-asa ng dalawang pusong naglalaban para sa katotohanan. Iyan! Iyan ang babaeng pumatay sa dangal ng pamilya ko. Dakpin niyo siya bago pa siya makatakas dala ang mga ninakaw niya sa amin. Ang boses ni Doña Esperanza
ay parang matalas na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng pagbukas ng pinto ng maliit na paupahan. Sa likod ng mga pulis, nakatayo ang matandang babae, suot ang isang itim na belo na tila ba siya ay nasa isang lamay. Ang lamay ng sarili niyang konsensya. Sa tabi niya, si Cheska ay nakakapit sa braso ng kanyang ina. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng isang panyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin kay Feli. Nasilaw si Feli sa liwanag ng mga flashlight na itinutok sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas na humahampas sa kanyang basang blusa. Tila ba ang kalikasan mismo ay nakikiramay sa kanyang panginginig. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis sa sahig na semento ay tila tunog ng pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Mrs. Feli Ilustre, sumama po kayo sa amin sa presinto para sa questioning tungkol sa reklamong money laundering at estafa na inihain laban sa inyo. Ang formal na pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Naramdaman ni Feli ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Tumingin siya sa mga posas, ang mga bakal na tila mga anino ng karayom na ginamit niya sa loob ng 6 na buwan, handa na siyang itahi sa isang buhay na wala ng kalayaan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri ay nauwi sa sandaling ito. Ngunit bago pa man mahawakan ng pulis ang mga kamay ni Feli, humarang si Ben. Sandali lang, Chief. Ang boses ni Ben ay malamig at matatag. Tila isang pader na hindi matitibag. Hindi niyo basta-basta makukuha ang asawa ko nang hindi niyo tinitingnan ang katotohanang itinatago ng mga taong nagdala sa inyo rito. Ben, ano ba ang ginagawa mo? Anak mo ako at ang babaeng iyan ang sumira sa atin. Sigaw ni Esperanza, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot na nagkukubli sa galit. Hindi siya pinansin ni Ben. Lumingon siya kay Feli at tumango ng bahagya. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas ni Feli ang lukot-lukot na sobre mula sa kanyang dibdib. Inabot niya ito sa opisyal. Chief, bago niyo ako dalhin, basahin niyo muna ito, sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong, kundi may dalang bigat ng isang pusong wala nang balak sumuko. Diyan niyo makikita kung sino ang tunay na kumuha ng pera. Diyan niyo makikita ang pirma ni Doña Esperanza bilang guarantor at tumanggap ng proceeds gamit ang pangalan ko bilang front. Kinuha ng pulis ang mga papel at binuksan ito sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tanging naririnig ay ang pagaspas ng papel at ang malakas na paghinga ni Esperanza. Chief, that's a lie. Pehuwad ang dokumentong iyan. Si Feli ang gumawa niyan para iligtas ang sarili niya. Histerikong sigaw ni Cheska habang pilit na inaagaw ang atensyon ng mga tao. Ma'am, kailangan din po naming sumama kayong dalawa ni Miss Cheska sa presinto. Ang malamig na sabi ng pulis. Ang dokumentong ito ay may pirma na tumutugma sa inyong pagkakakilanlan at ang hiyas na suot ng anak nyo ay bahagi ng investigasyon. Nanigas si Esperanza. Ang kanyang pag-arte ay biglang naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng matinding sindak. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga tanikala na sumasakal sa kanya. Habang inaalalayan ng mga pulis si Feli palabas, dumaan siya sa harap ni Esperanza. Tumigil si Feli, ang kanyang mga mata ay direkta sa mga mata ng kanyang biyenan. Walang galit sa mga mata ni Feli, tanging isang malalim na pagkahabag para sa isang taong ipinagpalit ang pamilya
para sa huwad na dangal. Bubumi-mandi-wubuma. Ang katotohanan ay parang sinulid. Mahinang sabi ni Feli sa wikang Tagalog na puno ng pait. Kahit gaano mo ito piliting itago sa ilalim ng makapal na tela, darating ang araw na malalagot din ang bawat tahi ng iyong kasinungalingan. Dinala sila patungo sa mga sasakyan ng pulis. Habang naglalakad, naramdaman ni Feli ang kamay ni Ben na nakahawak sa kanyang likuran. Isang tahimik na pangako na hindi siya bibitiwan. Ngunit sa kabila ng liwanag ng katotohanan, alam ni Feli na ang laban sa loob ng presinto ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos. Pagpasok sa sasakyan, tumingin si Feli sa langit. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang gabi ay nananatiling madilim. Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatingin sa papalayong anino ng kanyang biyenan na ngayon ay pinapupunta na rin sa kabilang sasakyan. Sapat na ba ang katotohanan para mabura ang mga sugat na iniwan ng isang pamilyang itinuring mong mundo, ngunit itinuring ka lamang na basahan? Mrs. Ilustre, ang mga dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Ang pirma ninyo bilang gwarantor ay tumutugma sa records ng bangko at ang hiyas na nakuha namin mula sa anak nyo ay eksaktong nakalarawan sa application form bilang collateral. Ang boses ng investigador sa loob ng malamig na presinto ay tila isang pinal na hatol na dumurog sa huling pag-asa ni Doña Esperanza. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng fluorescent, ang dating matapang at mapagmataas na mukha ng matanda ay tila isang tuyot na dahon na unti-unting nalalanta. Nakaupo siya sa tapat ng lamesang kahoy habang si Cheska ay humihikbi sa gilid, pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na wala ng suot na mamahaling singsing. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Feli sa isang mahabang bangko. Nakasandal ang ulo sa balikat ni Ben. Ang init ng kape na ibinigay ng isang pulis ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang katawan. Pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang pawis at dugo, na ngayon ay pilit pa ring naghahanap ng lusot sa gitna ng malinaw na katotohanan. Hindi niyo naiintindihan, officer. Pilit na paliwanag ni Esperanza. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ang asawa ng anak ko, si Feli. Siya ang nag-udyok sa akin. Sabi niya ay kailangan naming magmukhang mayaman para sa kinabukasan ni Cheska. Ako ay biktima lang din ng ambisyon niya. Isang malakas na kalampag ng folder sa mesa ang bumasag sa kanyang pagsisinungaling. Sapat na, ma'am. Mayroon kaming testimonya mula sa fixer na si Mr. Cruz. Nahuli na siya sa isang entrapment operation kaninang hapon. At ikinanta niya ang lahat. Sinabi niya na kayo ang direktang nakikipag-ugnayan sa kanya. At alam niyo na ang perang nakuha niyo ay mula sa isang ilegal na pautang. Naramdaman ni Feli ang isang matinding lula. Ang lahat ng ito, ang mga utang, ang paninira sa kanya, ang pagbebenta ng kanyang hiyas, ay para lamang sa isang pangarap na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Tumingin siya kay Ben at nakita niya ang luhang dahan-dahang gumuguhit sa pisngi ng kanyang asawa. Ang sakit na nararamdaman ni Ben ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkawasak ng pagkatao ng kanyang sariling ina. Ben, anak, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko ito magagawa. Pagmamakaawa ni Esperanza. Pilit na inaabot ang kamay ng anak. Tumayo si Ben. Dahan-dahan ngunit may pinal na desisyon. Lumapit siya sa lamesa
at inilapag ang maliit na notebook ni Feli kung saan nakasulat ang bawat sentimo ng kanyang sahod na kinuha ni Esperanza. Nay, ang tanging tulong na maibibigay ko sa inyo ay ang hayaan kayong harapin ang katarungan. Dahil sa bawat pagsisinungaling nyo, lalo nyo lang pinapatay ang natitirang respeto ko sa inyo. Pansamantala kayong makakalabas habang inihahanda ang formal na demanda, pero huwag na huwag kayong aalis ng bayan. Babala ng pulis kay Esperanza. Lumabas sina Ben at Feli sa presinto bago pa man makatayo ang mag-inang Esperanza at Cheska. Ang hangin sa labas ay sariwa. May dalang amoy ng basang lupa at kalayaan. Ngunit alam ni Ben na hindi pa tapos ang lahat. Nalaman niyang magsasagawa pa rin ng isang appreciation party si Esperanza sa susunod na gabi gamit ang huling natitirang pera sa kanilang credit card, isang huling pagtatangka na isalba ang kanilang hiya sa harap ng kanilang mga aristokratang kaibigan. Feli, mahal ko, bulong ni Ben habang inaalalayan si Feli pasakay sa sasakyan. Hayaan nating ibigay nila ang kanilang huling palabas. At doon, sa harap ng lahat ng taong sinasamba nila, tatapusin natin ang lahat ng ito. Napatitig si Feli sa gintong game sa kanyang palad. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ng poste ay tila isang pangako. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang mananahi. Sa bawat sugat ng karayom sa kanyang mga daliri, may nabuong lakas na ngayon ay handa ng sumabog. Gawin natin, Ben, sagot ni Feli. Ang boses ay kasing patalim ng katarungan. Para sa nanay ko at para sa sarili ko. Isang misteryo ang nananatili sa isip ni Feli. Narinig niya ang investigador na may binanggit na isa pang pangalan. Isang beneficiary ng loan na hindi si Cheska. Sino pa ang nakikinabang sa kanyang paghihirap? Ang tanong na ito ay tila isang nakabitin na sinulid na naghihintay na mahila sa gitna ng paparating na gabi ng paghuhukom. Ang ganda ng gabi, hindi ba? Ito ang tunay na kislap ng mga ilustre. Hindi kayang tapatan ng kahit na anong dumi o ingay ang gilas ng ating pangalan. Ang boses ni Doña Esperanza ay pumailan lang sa loob ng marangyang ballroom ng hotel. Tila isang reynang muling nakaupo sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na kulay pilak. At sa bawat kumpas ng kanyang kamay na may hawak na baso ng mamahaling wine, ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang tabi, si Cheska ay nakasuot ng isa pang bagong bestido. Isang mabilisang bili mula sa huling limit ng kanilang credit card. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng makapal na make-up. Sa labas ng malalaking pintuan ng ballroom, nakatayo si Feli at Ben. Ang lamig ng aircon mula sa loob ay humahampas sa mukha ni Feli, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang puso. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido. Ang tanging maayos na damit na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sa kanyang dibdib, ang gintong game ng kanyang ina ay nakakabit ng mahigpit, tila isang agimat na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Handa ka na ba, mahal ko? Mahinang tanong ni Ben. Hinawakan niya ang kamay ni Feli at sa pagkakataong ito, ang kanyang hawak ay kasing tibay ng bakal. Para sa katotohanan, Ben, kahit anong mangyari, sagot ni Feli. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking digmaan, ngunit ang kanyang paningin ay diretso at walang alinlangan. Pumasok sila sa loob ng silid.
Ang bawat hakbang nila sa malambot na alpombra ay tila isang hamon sa lahat ng mga matapobreng mata na nakatingin sa kanila. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa loob ng ballroom na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kaibigan ni Esperanza, mga asawa ng mga politiko at negosyante, ay nagsimulang magtakip ng mga bibig gamit ang kanilang mga abaniko. Anong ginagawa ng mananahing iyan dito? Hindi ba't balita ko ay may kaso siya sa pulis? How scandalous! Bakit pinayagan ni Esperanza na makapasok ang dumi ng kanilang pamilya? Nang makita ni Esperanza si Feli at Ben, ang kanyang ngiti ay biglang naging isang mapait na ngisi. Mabilis siyang lumapit sa kanila, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng poot. Ano ang ginagawa niyo rito? Gusto niyo ba talagang hiyain ako sa harap ng lahat? Umalis kayo bago ko ipatawag ang security. Nay, dumating kami para sa appreciation party niyo. Hindi ba? Ang malamig na sagot ni Ben. Gusto lang naming siguraduhin na ang lahat ng narito ay malalaman kung sino ba talaga ang dapat i-appreciate sa gabing ito. Bago pa makasagot si Esperanza, dinala ni Ben si Feli sa gitna ng silid, malapit sa stage kung saan may malaking screen para sa isang slide presentation ng achievements ni Cheska. Ang mga tao ay natahimik. Ang tensyon ay kasing talim ng isang labaha. Ladies and gentlemen, simula ni Ben. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong ballroom gamit ang microphone na kinuha niya mula sa MC. Ngayong gabi, bago natin ipagdiwang ang bagong posisyon ng aking kapatid na si Cheska, mayroon kaming inihandang maikling video, isang pagpupugay sa tunay na naghirap para sa gabing ito. Pinindot ni Ben ang remote. Ngunit sa halip na mga larawan ni Cheska na nagtatrabaho, ang lumabas sa screen ay ang mga larawan ni Feli, mga larawang palihim na kinuha ni Ben at Aling Rosa sa nakalipas na mga araw. Nakita ng lahat si Feli na nakaluhod sa madilim na kusina. Nagpupunas ng sahig habang ang mga kamay ay may benda. Nakita nila ang mga close-up na larawan ng mga daliri ni Feli na puno ng sugat mula sa libu-libong kristal ng bestido ni Cheska. At ang pinakamasakit sa lahat, lumabas sa screen ang audio recording ng boses ni Esperanza habang pinipilit si Feli na pirmahan ang loan. Pirmahan mo na ito, Feli. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo. Ang boses ni Esperanza ay naging kasing linaw ng kristal sa loob ng ballroom. Ma, ang wine na ito ay lasang luha ko, mahinang sabi ni Feli, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ang bawat pagkain sa mesang ito ay binili nyo gamit ang perang ninakaw nyo sa kinabukasan namin ni Ben. Sapat na ang 6 na buwang pananahimik ko. Ngayong gabi, ang bawat tahi ng aking pagtitiis ay tuluyan na ninyong nalagot. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na nakauniporme ng pulis ang pumasok sa ballroom. Ito ang opisyal mula sa presinto kagabi. Lumapit siya kay Esperanza at sa isang lalaking nakasuot na nakaupo sa VIP table. Ang lalaking binanggit na mystery beneficiary. Mr. Illustre Sr., kayo po ba ang tumanggap ng pondo mula sa money laundering scheme ni Mr. Cruz? Tanong ng pulis. Nagulantang ang lahat. Ang ama ni Ben, na matagal nang sinasabi ni Esperanza na nasa ibang bansa para magtrabaho, ay naroon lang pala sa loob ng ballroom, nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan at ginagamit ang perang pinaghirapan ni Feli para sa sarili niyang luho at sa iba pang pamilya. Ito ang huling piraso ng katotohanan na tuluyang dumurog sa pamilya Ilustre. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa pagitan
ng biyenan at menugang, kundi isang malalim na ugat ng kasinungalingan na binuo ni Esperanza upang pagtakpan ang kahihiyan ng kanyang asawa. Ben, Feli, please, stop this. Pagmamakaawa ni Esperanza. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding kahihiyan habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang katarungan ay nagsimula ng maningil. Habang ang mga pulis ay inaalalayan ang mga miyembro ng pamilya Ilustre palabas ng ballroom, si Feli ay nanatiling nakatayo sa gitna. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang bawat sugat ay tila naghilom na sa harap ng katotohanan. Lumapit si Ben at niyakap si Feli mula sa likuran. Sa gitna ng naglalakihang chandelier at ng mga labi ng isang marangyang piging, naramdaman ni Feli ang unang tibok ng tunay na kapayapaan. Tapos na. Mahal ko. Tapos na. Bulong ni Ben. Ngunit habang papalabas sila, nakita ni Feli si Cheska na nakatingin sa kanya nang may matinding galit, isang galit na tila hindi matatapos sa loob ng presinto. Isang huling banta ang bumulong sa hangin bago tuluyang sumara ang mga pinto ng ballroom. Hindi pa tayo tapos, Feli. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Ang cliffhanger. Sa gitna ng tagumpay, isang bagong panganib ang umusbong mula sa desperasyon ni Cheska. Ano ang huling gagawin ng isang anak na pinalaking sakim kapag wala na siyang mawawala? Hindi ang ingay ng bakal na posas ang pinakamabisang hatol, kundi ang katahimikan ng isang budhing wala nang mabalikan. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na hangin na humahampas sa mukha ni Feli habang nakatayo siya sa labas ng presinto. Kinabukasan matapos ang malagim na gabi sa ballroom. Ang sikat ng araw ay tila naghuhugas sa dumi ng nagdaang gabi. Ngunit ang bawat sulok ng kanyang kaisipan ay puno pa rin ng mga imahe ng pagbagsak ng pamilya Ilustre. Sa loob ng gusaling iyon, ang kanyang biyenan, si Cheska, at ang kanyang biyenang lalaki, na si Senyor Ilustre, ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing interogasyon. Naramdaman ni Feli ang paglapit ni Ben sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang balikat ay sapat na upang malaman niyang tapos na ang panahon ng pagtatago. Kailangan nating bumalik sa bahay, Feli. Kukunin natin ang mga gamit mo, mahinang sabi ni Ben. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga Ilustre ay tila pagbisita sa isang puntod ng mga pangarap. Ang gate na dati ay kailangang buksan ng may pag-iingat ay nakawang ngayon. Tila nawalan na ng saysay ang bawat bakal nito. Pagpasok nila sa sala, ang amoy ng luma at alikabok ay lalong tumapang. Ang mga mamahaling gamit na dati ay ipinagmamalaki ni Esperanza ay tila mga anino na lamang ng isang nakalipas na yaman. Pumasok si Feli sa maliit na sulok ng kusina, ang lugar kung saan siya nanatili sa loob ng maraming buwan. Doon, sa ilalim ng isang lamesang kahoy, ay naroon pa rin ang kanyang lumang sewing machine, ang makina na naging saksi sa bawat patak ng kanyang luha at dugo. Hinaplos ni Feli ang malamig na bakal nito. Ang bawat gasgas sa ibabaw ng makina ay tila isang mapa ng kanyang pagtitiis. Feli, huwag mong isiping nanalo ka. Ang matinis na boses ni Cheska ay umaling-aungaw mula sa pinto. Pinayagan siyang makauwi pansamantala para kumuha ng ilang dokumento. Ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa dating marangyang dalaga. Ang kanyang makeup ay kalat
Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding inggit. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya namin. Dahil sa iyo wala na kaming matitirhan. Dahil sa iyo nakakulong si Mama. Sigaw ni Cheska. Habang pilit na sinusugod si Feli, hinarang siya ni Ben. Cheska, sapat na. Hindi si Feli ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili nyo sa bawat pagsisinungaling at pagsasamantala na ginawa nyo. Ang bahay na ito ay kukunin na ng bangko bukas. Mas mabuting ayusin mo na ang mga gamit mo. Napaatras si Cheska, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bagay na masasaktan. Akala nyo ba ay magiging masaya kayo? Isang hamak na mananahilang si Feli. Kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya magiging isa sa amin. Tumingin si Feli kay Cheska. Hindi nang may galit, kundi nang may malalim na kapanatagan. Tama ka, Cheska. Hinding-hindi ako magiging isa sa inyo. Dahil ang dangal ko ay hindi nanggaling sa pangalang ilustre, kundi sa bawat tahi na ginawa ko ng may katapatan. Ang yaman nyo ay nawala sa isang gabi, pero ang kasanayan sa aking mga kamay ay mananatili sa akin habang buhay. Kinuha ni Feli ang kanyang sewing machine sa tulong ni Ben. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, tumigil si Feli sa tapat ng malaking painting ni Doña Esperanza sa sala. Ang mukha sa painting ay tila nakatingin pa rin ng may pagmamataas. Ngunit para kay Feli, isa na lamang itong piraso ng tela na walang buhay. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Feli sa mansyon bago sila tuluyang lumabas ng gate. Sa labas, naghihintay si Aling Rosa sa loob ng isang maliit na jeepney na puno ng kanilang mga gamit. Ang hangin ay may dalang pangako ng isang bagong lungsod, isang bagong simula, at isang bagong buhay kung saan wala nang kailangang lumuhod para lamang mahalin. Saan tayo pupunta, Ben? Tanong ni Feli habang hawak ang kamay ng asawa. Sa lugar kung saan ang bawat tahi mo ay papahalagahan, Feli. Sa lugar kung saan wala nang anino ni Esperanza, sagot ni Ben. Ngunit habang papalayo ang jeepney, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang iyon, isang lalaking nakasuit ang may hawak ng larawan ni Feli. Ang misteryo ng beneficiary ay hindi pa pala tuluyang natatapos at ang nakaraan ni Feli bago siya napunta sa pamilya ilustre ay tila may lihim na handang bumungad sa kanyang bagong simula. Hindi sapat ang layo ng kilometro upang tuluyang takasan ang mga alaala. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong ng jeepney, naramdaman ni Feli na unti-unting lumuluwag ang pagkakasakal ng nakaraan sa kanyang leeg. Ang luntiang bukid at ang asul na langit ng Laguna ang sumalubong sa kanila. Isang tanawing malayo sa kulay abo at malamig na pader ng mansyong ilustre. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na puting bahay na may malawak na beranda. Sa harap nito, ang itim na sasakyang kanina pa sumusunod ay dahan-dahan ding huminto. Bumaba si Ben. Ang kanyang katawan ay automatikong humarang sa harap ni Feli, handang protektahan ang asawa sa anumang banta. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng 50. Maayos ang pananamit at may dalang isang katad na bag. Ang bumaba mula sa sasakyan. Huwag kayong matakot, Mr. and Mrs. Ilustre. Ang boses ng lalaki ay mahinahon at puno ng respeto. Ako si Attorney Valeriano. Matagal ko nang hinahanap ang anak ni Maria Santos. Nanigas si Feli nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang nanay ko? Ano pong kailangan niyo sa kanya?
Matagal na siyang wala. Ang kasakiman ni Doña Esperanza ang naging sarili niyang bitag, Feli, sabi ng abogado. Sinubukan niyang hiramin ang iyong pangalan para makuha ang yaman mo, nang hindi alam na ikaw na mismo ang susi sa lahat. Naramdaman ni Feli ang biglang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa yaman na ngayon ay nasa kanyang mga kamay, kundi dahil sa pagkilala sa tunay na pagkatao ng kanyang ina. Ang bawat tahi, bawat puyat, at bawat sakripisyo ng kanyang nanay ay hindi pala nauwi sa wala. Ang dangal na pilit na tinapaktapakan ng mga ilustre ay matagal na palang nakatadhana para sa kanya. Lumapit si Ben at niyakap ng mahigpit ang asawa. Wala na silang kapangyarihan sa atin, Feli. Tapos na ang kanilang panahon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nalaman nila ang huling balita tungkol sa mga ilustre. Si Senyor Ilustre ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa malakihang money laundering. Si Doña Esperanza ay nananatili sa loob ng selda. Hinihintay ang paglilitis habang unti-unting nawawala sa katinuan dahil sa kahihiyan at pagtalikod ng lahat ng kanyang mga kaibigan. At si Cheska, na walang alam gawin kundi ang magpakasarap, ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto, kinakailangang maglaba at maglinis para sa ibang tao upang may maipakain sa kanyang sarili. Isang tadhana na dati ay ipinaranas niya kay Feli. Pumasok si Feli sa loob ng kanyang bagong bahay. Inilagay niya ang kanyang sewing machine sa tapat ng bintana kung saan tanaw ang hardin. Kinuha niya ang gintong game at inilagay ito sa loob ng isang maliit na glass box sa itaas ng kanyang lamesa. Dito tayo magsisimula, Ben, bulong ni Feli, habang pinagmamasdan ang tahimik na paligid. Dito ka bubuo ng mga bagong obra, mahal ko. Mga obrang hindi nagawa sa luha, kundi sa katuwaan, sagot ni Ben, habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang tubig na hindi na lasang alikabok ng kusina, kundi lasang kalayaan. Ang huling sulyap ni Feli sa labas ay puno ng pag-asa. Ang bawat sugat sa kanyang mga daliri ay tila naging mga medalya ng kanyang tagumpay. Sa bawat tahi ng kanyang buhay, sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamahalagang hiyas, ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang tahi na nag-uugnay sa kahapon at sa mas maliwanag na ngayon. Ang sikat ng umaga ay malambot na nanunuot sa mga bintana ng Atelier de Feli, ang maliit ngunit tanyag na talyer ng pananahi sa gitna ng isang matahimik na bayan sa Laguna. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng bagong tabas na mga telang seda ay pumupuno sa hangin, isang halimuyak na malayo sa usok at pait ng lumang kusina ng mga ilustre. Nakatayo si Feli sa harap ng kanyang hapaggawaan. Dahan-dahang hinahaplos ang isang puting tela. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bagaman may mga bakas pa rin ng maliliit na pilat mula sa mga tusok ng karayom noon, ang mga ito ay hindi naman siya ng pagdurusa, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Sa kanyang dibdib, ang gintong game ng kanyang ina ay nagniningning. Tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa bawat hibla ng kanyang ginagawa. Mahal, dinalhan kita ng merienda. Masyado ka na namang nakatitig sa ginagawa mo. Boses ni Ben na puno ng lambing habang inilalapag ang isang platitong may mainit na kakanin sa tabi ng makina. Lumingon si Feli at binigyan ang kanyang asawa ng isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Ben.
Malapit ko na itong matapos. Ito ang isusuot ni Aling Rosa sa binyag ng apo niya. Lumapit si Ben at niyakap si Feli mula sa likuran. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa. Sa nakalipas na mga buwan, natutunan nilang bumuo ng isang buhay na hindi nakadepende sa idinidikta ng ibang tao. Hindi man sila namumuhay sa loob ng isang mansyon. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay puno ng katotohanan at paggalang. Narinig ko ang balita kanina sa bayan. Mahinang sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay walang halong galit, tanging isang malalim na pagtanggap. Ang mansyon ni nanay, tuluyan na itong naisubasta ng bangko. Si Cheska ay nagtatrabaho na raw bilang isang sales clerk sa isang maliit na mall. Sabi ng mga nakakita, hindi na siya ang dating mapagmataas na dalaga. Huminto si Feli sa pagtahi. Saglit siyang tumingin sa malayo, sa mga bundok na nababalot ng ulap. Naalala niya ang muka ni Esperanza noong huli niya itong makita sa loob ng presinto. Isang mukhang puno ng takot at lito. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman ni Feli ay isang malalim na buntong hininga. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahong itatahi sa kanilang buhay, Ben. Sagot ni Feli sa malalim na Tagalog. Pinili nilang gumamit ng marupok na sinulid ng kasinungalingan. Kaya natural lamang na sa huli, ang lahat ay malalagot. Napatawad mo na ba sila, Feli? Tanong ni Ben. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Dahan-dahang ibinaling ni Feli ang kanyang paningin sa gintong game. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati, Ben. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na maging malaya sa bigat ng galit. Ang katahimikang tinatamasa ko ngayon ay ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong ilustre. Habang ang ritmo ng makinang panahi ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang bawat pagbaba at pag-akyat ng karayom ay tila isang awit ng tagumpay. Ang buhay ni Feli ay hindi na isang kwento ng pagtitiis, kundi isang obra maestra ng pag-asa. Ang bawat tahi ay matatag, ang bawat hibla ay tapat, at ang bawat hiyas ay nagniningning na sa ilalim ng sarili nitong liwanag. Sa wakas, ang panaw ng mga hiyas ay hindi na isang sugat, kundi isang marka ng isang babaeng natutong tahiin ang sarili niyang tadhana. Ang bawat tahi ng makina sa bagong tahanan ni Feli ay hindi na bulong ng pagtitiis, kundi isang masayang awit ng tagumpay at tunay na kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling himaymay ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan nakaluhod si Feli sa madilim na kusina habang ang sarili niyang dugo ay mantsa sa bestidong pinagmumukhang marangal ang iba, tila nadudurog din ang aking puso. Ang bawat salita rito ay hinugot ko mula sa malalim na pagmamasid sa tunay na buhay. Dahil alam kong sa bawat sulok ng mundo, may mga Feli na tahimik na nagtatahi ng sakripisyo para sa pamilya nang hindi man lang nakakatanggap ng pasasalamat. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang isang gintong hiyas na kailangang ingatan. Maaaring subukan ng iba na nakawin ang inyong kislap o gamitin ang inyong mga sinulid upang pagtakpan ang sarili nilang dumi, ngunit ang tunay na dangal ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Kayo ang modista ng sarili ninyong tadhana. Huwag ninyong hahayaang ang ibang tao ang humawak
ng gunting na puputol sa inyong mga pangarap, sa inyong palagay. Tama ba ang naging desisyon ni Feli na tuluyan ng iwan ang mga ilustre? O nararapat pa ba silang makaranas ng mas matinding paghihigante? Habang nakikinig kayo sa mga huling sandaling ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Gusto ko kayong makilala at marinig ang inyong tinig. Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman sa comment section dahil dito, palagi kaming handang makinig sa inyong kwento. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maging inspirasyon sa iba pang mga kababaihang kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nilang mga unos. Naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa, at laging may baong ngiti sa inyong mga puso hanggang sa susunod nating madamdaming kwentuhan. Pamagat ng kwento: ang paglaya ng ginintuang sinulit. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.